Narito na ang mga halagang balita mula sa PNA Headlines. Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Cardinal Robert Francis Prevost sa kanyang pagkakaluklok bilang bagong Santo Papa. Inihalal ng conclave ng Vatican si Prevost Biyernes ng umaga oras sa Pilipinas bilang ika-267 Santo Papa ng Simbahan Katoliko. Bilang Santo Papa, gagamitin ni Prevost ang pangalang Leo XIV. Sa isang pahayag, ipinabot ng Pangulo ang kanyang pagbati kaisa ng sambayan ng Pilipino para sa bagong Santo Papa. Panalangin ng Pangulo na patuloy niyang paglapitin ang simbahan at ang mahihirap at kapuspalad. Ipinapanalangin din niya ng mga Pilipino ang kanyang mahabang buhay at mabuting kalusugan at naway maging inspirasyon ang kanyang buhay at ministeryo sa pagdakila kay Hesukristo. Si Prevost ang unang Santo Papa na Agustinian, unang Santo Papa mula sa Estados Unidos at ikalawa na mula sa Americas tulad ni Pope Francis. Dati nang bumisita si Pope Leo XIV sa Pilipinas noong 2004 sa Cebu noong siya ay Prior General ng mga Agustinian. Binasbasan niya noon ang Agustinian Friary sa Mohon sa Talisay City. Setyembre 2010 naman nang magmisa siya sa San Agustin Church sa Intramuros at dumalo sa Intermediate General Chapter ng mga Agustinian bilang Father of the Order of St. Augustine. Samantala, patuloy na nagsusumikap ang Administrasyong Marcos na panatilihin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay matapos maitala ang 5.4% na pagtaas ng gross domestic product ng bansa sa unang quarter ng 2025. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, natutuwa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang administrasyon dahil nakikita na ang epekto ng pagsisikap ng gobyerno na may angat ang ekonomiya. Tiniyak niyang lalong pagbubutihin pa ng gobyerno ang trabaho at lalong tututukan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bahagyang lumakas ang ekonomiya ng 5.4% mula Enero hanggang Marso 2025 kumpara sa 5.3% noong fourth quarter ng 2024. Ito ay matapos lumago ang mga sektor ng agrikultura, forestry, pangingisda, industriya at serbisyo. Lumakas din ang consumption sa mga kabahayan dahil sa paghupa ng inflation, gayon din sa panig ng gobyerno sa gitna ng paghahanda para sa eleksyon. Tumaas din ng 6.2% ang pag-export ng mga produkto at serbisyo habang tumaas ng 9.9% ang pag-i-import. Samantala, naharang ng mga otoridad ang nasa 4.1 million pesos na halaga ng sibuyas mula China na hindi lang smuggled kundi kontaminado pa ng bakterya na salmonella at ng heavy metals. Ayon sa Department of Agriculture, nakumpiska ng mga otoridad ang kargamentong naglalaman ng 34 metric tons ng sibuyas sa Mexico, Pampanga noong Abril 26. Idineklara ang mga puslit na sibuyas bilang chicken karaage strips nang ipasok mula sa Subic Port. Nakakonsign ang kargamento sa kumpanyang Lexabi Specialized Goods Trading. Batay sa pagsusuri ng Bureau of Plant Industry, nagpositibo ang kargamento sa salmonella at heavy metal. Ang pagkalason sa heavy metal ay nagdudulot ng pagkapinsala ng organs at cancer, habang ang salmonella ay nagdudulot ng food poisoning at iba pang sakit. Ibinuligar naman ni BPI Director Glenn Panganiban na hindi accredited ng ahensya ang importer at warehouse nito. Binigyang diin naman ni DA Secretary Francisco T. Laurel Jr. na kailangang pigilan ang pagpasok ng mga produktong agrikultural sa mga palengke para hindi kumalat ang mga sakit at peste. Pinuri ni Tio Laurel ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa pag-aksyon nito laban sa iligal na kargamento. Sa balitang pangkalakalan, sisikapin ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na pabilisin ang pagproseso sa immigration bago magpasko ngayong taon. Ayon sa Department of Transportation, plano nitong mapalitan ang mga immigration counters sa NAIA ng bago at modernong electronic gate. Mapabibilis nito ang pagdaan sa immigration para sa mga OFW at biyahero, lalo na ang mga magbabakasyon sa Pasko. Pinangunahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pag-iinspeksyon sa ginagawang upgrade sa paliparan ngayong Biyernes ng umaga. Target ng ahensya na mailagay ang kalahati ng bilang ng mga bagong e-gate bago magpasko. Nakikipagtulungan ng DOTR sa New NAIA Infrastructure Corporation para mapabilis ang paglipat sa bagong sistema. Samantala, mahigit pisong rollback ang maaasahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Magro-rollback sa presyo ng diesel ng piso hanggang
piso at 35 centavos kada litro. Piso at 30 centavos hanggang piso at 45 centavos kada litro naman ang posibleng kaltas sa kerosene. Sa gasolina, magkakaroon ng rollback na 30 hanggang 75 sentimos kada litro. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa presyo ng krudo ang mga alalahanin sa supply kasunod ng desisyon ng mga bansa sa OPEC Plus na palakasin ang produksyon ng langis sa Hulyo, gayon din ang mga alalahaning dulot ng taripang ipinatutupad ng Estados Unidos at ibang bansa. Nakakaapekto rin ang mga pangamba kaugnay ng usaping pangkalakalan sa pagitan ng US at China. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. At samantala, tumutok sa Hatol ng Bayan 2025, ngayong Lunes po yan, May 12, araw ng eleksyon. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Happy weekend po sa inyong lahat at bumoto po tayo ng tama.